Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel, Lymandy's Vlog. Nako, matindi. Napakainit na naman mga kaibigan. Itong ating tatalakayin. Tungkol na naman sa usapang pulburon. Ay very controversial ito. Ang di umano ay may lumulutang na video na aktwal na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Itong ating kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na walang iba kagalang-galang Bongbong Marcos. At sabi nga ng isang general, ay napanood na itong video na ito, mga kaibigan, ng mga retired na graduate ng PME na mga sundalo. Nako po, matindi ano? But sa puntong ito mga kaibigan, ito nga ba ay may katotohanan? At ito nga ba ay sino ang utak na tinuturo dito mga kaibigan? Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang nilalaman ng video na yan. Itinuturong utak ay nakasaad ho sa video na yan. At pagkatapos po nating mapanood mga kaibigan, ay magbibigay po tayo ng kaunting public opinion komentaryo na naayon ho sa ruling ng video. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Alamin po natin kung sino ang nagplano nitong ika nga po'y pag-aklas ng pagkudita, pagpakalat ng video na ito. Ito nga ba isang destabilization dito po sa Pangulong Marcos at ang ating pamahalaan. Panoorin po natin mga kaibigan. Party yan nung kanilang destabilization plot at ang nasa likod niyan si Duterte, no? Kung anong reason, marami, no? Nila, alam mo, ginawa sa akin yan. Ginawa kay Senator Laila yan. Kay Senator Laila, may video, ganito, daming video pa. Pero walang pinalabas anything. Sa akin, diniretso niya mismo na may dami daw akong foreign bank account. So, hanap naman sila ng panibagong fake news. So, ganun ang ginagawa. Ngayon, ang target nila ngayon is si President Marcos mismo. Lahat po yan ay parte ng isang destabilization plot. No? Yan ay communications plan na nila yan. Ino-operate na nila yan para ikalat nila. Hindi ito nangyayari na parang at random, no? Parang sumulpot lang by coincidence. Hindi, operations yan, no? Party yan nung kanilang destabilization plot at ang nasa likod niyan si Duterte, no? Kung anong reason, marami, no? Ang isang reason niya dyan para makabalik sa poder, para magtuloy-tuloy yung kanilang criminal enterprise, maproteksyonan niya yung mga kasabot niya na may mga kaso ngayon, no? Iba-iba yan. Sila Bantag, sila Tebes, yung mga general na part ng kanyang illegal drug trade. So, kasi ituturusan ng mga pulis, ano? Pagka nagkasuhan na yan at dinitay na yung mga yan, sasabihin nila ang may-ari itong mga ito. No? So, yan yon. Then, ito rin yung ICC. So, survival, iniisip niya, napaparaning siya, kailangan niya ano. Pero, more than anything, talagang, all his life, hindi siya nalalagay sa ganitong lugar na alam mo kung totoo yan, may papakita, forward mo nga sa akin, forward mo. Ganun yun eh. Meron at merong lalabas dyan.
Pero the fact na puro ganyang kwento na yan, is classic na ano to, na Duterte strategy. Ito yung yung propaganda nila, technique, no, na pag siniraan kanila, gaganyanin, kakalati nila. Alam mo, ginawa sa akin yan. Ginawa kay Senator Laila yan. Kay Senator Laila, may video, ganito, daming... Text video pa. Pero walang pinalabas, anything. Sa akin, dinerecho niya mismo na may dami daw akong foreign bank accounts, sinabing gano'n. Ikaw ngayon maghahabol ka ng fake news na gano'n, to defend yourself, na buti na lang. Naalala ko, sabi ng Pangulo, nag-invento na siya ng mga numero sa bank account mo, sabi gano'n dahil dinala ko yung media mismo dun sa Singapore at napahiya siya doon, na zero siya doon. Pero, anong consequence? So, dahanap naman sila ng panibagong fake news. So, gano'n ang ginagawa. Ngayon, ang target nila ngayon is si President Marcos mismo. Ngayon, may consequence yan. Dati, sila yung nakapwesto, they can do everything without consequence. Pero ngayon, ang aking tanong po, sa nangyayari po ngayon, do you feel that, siyempre, ang pinakasinimulan po ni dating Pangulong Duterte kay Pangulong Bongbong, di ba, may sinabi niya, may isang presidente na sumisingot, isang presidential mall, parang gano'n. Tapos may sinasabing weak leader, no? Yung mga ganun po klaseng banat at yung mga iba pa niyang mga banat at itong kanyang anak din na sinasabi yung sa deal with the devil or some sort. At itong sinasabi, lumalabas yung video. Yung mga ganyan na sinasabi po, Senator, would it, ano pong advice nyo lang sa ating Pangulo? Dapat ba niyang bigyan ng credence, sagutin? Dapat ba niyang defend yung sarili niya? Dapat ba niyang ipagtanggol? O magsalita siya laban dito? O ipakita niya kung ano yung dapat na ipakita sa mga issue ito, Senator? Lalo na sa issue ng destabilization po. Siguro yung pakikipag-tit for tat kay Duterte, you don't want to go down that road. Siguro hindi rin estilo ni President Marcos yun. Yung sa amin kasi noon, we don't have any choice kasi babanatan ka directly, kailangan mong defend sarili mo ito puro pahapyaw sila ito mo yung mag-ama puro pahapyaw, hindi pa nila dinediretso si President Marcos since naging presidente ito, kasi nga alam din nila yung consequence noon. At at the proper time, ang masasabi ko lang, itong communications people ng presidente medyo kulang, no? Hindi kagaya kasi nung panahon ni Duterte, andyan dyan sila Harry Roque, Panelo, Guevara, kung sino-sinong mga attack dogs nila doon. Talagang very rabid yung pagdedepensa sa kanya. Sa panahon ni President Marcos, walang ganon. Wala kang makikitang muka na maharap directly, kahit yung spokesman, I don't know, may spokesman ba? Parang hindi. Parang wala nga. Wala dapat sila yung nagde-defend, no? Sila nag-a-address ng mga issues na ito. Siguro, growing pains kasi hindi ngayon lang naman naglabasan na ito. There was no need for that siguro the past year and a half. Pero ngayon, meron ng need, palagay ko, meron ka na makikita mga magdedepensa. Okay, alright. Shoutout at maraming salamat, Politico Live. At ipahintulot ang paggamit ng inyong video clips. Politico Live, supportahan daw po natin yan kapag may pagkataon po tayo. Okay, napakainit nito. Naku po, na dami nating tatalakayin dito. Ba't ipamanin
kung hindi po natin matalakay lahat at wala na po tayong oras, batang bigyan po natin ng highlight dito ay itong mismong diretsahan itinuro ni Senador Antonio Trillanes ng utak di umano dito sa nga po yung pagpapakalat ng tinatawag na pulburo na video, na actual video di umano na gumagamit na pinagbabawal na gamot ay itong dating presidente na si Rodrigo Duterte ayon ho dito kay Senador Antonio Trillanes. At siyempre, ito daw di umano ay isang part ng destabilization. Nako po, ay kahit hindi naman senador ang magsabi nito eh. Kahit tambayan na ordinary na sumusubaybay ho sa gulong na nga po'y pamamalakad nito ni Duterte ay may ituturo mo nga eh. Sabi ko nga ay mahabang talakayan ito kung tatalakayin po natin. Napakasarap talakayin ito dahil meron po tayong basihan. Dahil mismo din po ako ay subaybay ko kung paano nahirapan itong si Senador Trillanes noong pong kapanahunan nitong si Rodrigo Duterte. Subaybay ko din ho itong kung gaano kahirap ang dinaanan sa buhay nitong nga po ay si Leila de Lima na ilang taon po na nga po ay binuno sa kulungan na wala siyang kasalanan na nga po ay isang part din ng destabilization sa kanya na pinagkaisahan. Ngayon po, ay ito naman ang nga pinupunteriya nila. Ito ang ating Pangulo ngayon, Bongbong Marcos. Ay nako po, mahabang to eh. Baka mabitin lang ho kayo. Siya naman nung pinupunteriya nitong mga Duterte, mga kaibigan, dahil sa kanilang agenda. Mayroon sila itong hidden agenda. Alam nyo, problemado sila ngayon. Dahil ang ICC ho ay nandito sa ating bansang Pilipinas na nag-iimbestiga na anytime, ilang araw, ilang buwan. Hindi natin alam kung anong eksaktong araw, eksaktong oras. Ay pwede ho silang aristuhin ng ICC, mga kaibigan. Pero mga kaibigan, gusto katulad nga po ng nasabi ko, mahabang usapin ito, yan sarap talakayin, bigyan po natin ang parto ito. Ditong usapin, na nga po, sila po ang nagpapakalat ng nga po, fake to eh. Fake. Ay talaga may pattern eh. Ulitin ko yung pattern. Kay Leila de Lima ho, noon, ay subaybay ko din. Kaunting lang po. Kaunting padaan lang dahil kukulayan tayo ng oras. Tanda ko noon ang Secretary of Justice ay itong si Aguirre. Noon nandoon po sa Senate hearing, iniimbestigahan. Ang nga po tungkol dito sa droga di umano na sangkot sa bilibid itong si Leila de Lima. Nabanggit doon na may 6 video, mga kaibigan. Sabi nga nung isang attorney, ipakita ang video diyan po sa screen sa Senado. Alam mo ho, may tumayo na isang hindi ko na sasabihin itong nga po yung abogado, hindi pwedeng ipakita dahil ito ay nga private at malaswa dahil 6 video. Diyos ko, puro din lumang tugtugin na yan. Style lang po nila. Pinigilan yung video na hindi maipakita. Diyan sa Senado yung sinasabi na 6 video ni Leila de Lima. Kunwari pinigilan. Dahil wala naman po talagang ipapakita. Wala silang ipapakita. Makakasagwat po silang abogado na nandyan sa Senate hearing noon kapanahonan po ni Duterte. Ganyan po ang nangyayari ngayon. Dito ngayon sa lumalabas na video di umano ni Pangulong Bongbong Marcos na nga po'y lumulutang na actual video ang gumagamit na pinagbabawal na gamot. Isang pananakot po. Akala siguro matatakot ang gobyerno. Nakobitin po tayo, gusto ko sanang talakayin ito at bigyan ng diin. Wala na tayong oras, bigyan po natin ng parto ito. Medyo pinadaanan ko lang po ng kaunti yun, mga kaibigan. Yan po ay mahabang talakayan. Pagpalain po tayo lahat, diyan po sa comment section. Bukas po ang ating comment section. Pwede kayong magbigay ng public opinion kung ano man ang inyong salud. Huwag po kayong matakot magbigay ng inyong public opinion. Karapatan nyo po yan. Ang maliwanag lang po dito. Hindi ko ako may sabi. According to Senador Trillanes, ay itong Duterte ang nga po'y utak dito sa destabilization na nga po'y ginagawa dito sa pamahalaang Marcos upang magkaroon po ng kaguluhan para sa kanilang sariling agenda. Proteksyonan
Sino ang poproteksyonan? Nasabi sa mga video na yan, napakarami ang dapat proteksyonan, kaya ginagawa nila ito. Pagpalain po tayo lahat, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Maraming salamat. Bye-bye!